Rosalie. Sinong nagsabi niyan? Si Soledad mismo. Para ano, isipin mong isa siyang Hindi, mali ka dyan. Yun ang totoo. Kasi inamin na mismo ni Alfredo del Castillo sa akin nung nandito siya at nagkausap kami. Ano masasabi mo doon? Bakit pumunta si Alfredo rito para kay Soledad? Hindi mo ba alam na mahal nila ang isa't isa 20 taon na? Magandang umaga. Konting donasyon lang po para sa kanya. Sige na po ate. Mukha po kayo mabuting tao na tumutulong sa kapwa. Uy! Ano nangyayari? Kinukumbulsyon! Meron ba kayong tubig dyan? Oo, meron. At matagal na raw silang tapos ng babaeng yun bago pa kami nagkakilala. Kaya wala na siyang pakialam pa kay Pamela. Kaya wala na kaming problema. Rosalinda, nakalimutan mo ba yung sinabi ni Papa? Hindi ko nakalimutan yon. Nasabi mo na rin ba kay Fernando Jose? Oo, sinabi ko naman, Lucy. Magagalit talaga yun pag hindi ka nakinig. Alam mo naman si Papa. Alam mo naman naging mainitin ang ulo nun simula nung nawala si Mama. Hindi mangyayari yun, kaya huwag kang mag-alala. Kakausapin siya ni Fernando Jose. Sa tingin ko, nagsiselo siya tulad ng ibang tatay, no? At siguro natatakot lang siya na mabuntis ako bigla, Ay, naku. di ba? Pero dahil malapit na kaming ikisal ni Fernando Jose, Kailan naman yan? pagbalik ni Ate Fedra galing sa bakasyon, magdedesisyon na ako. Salamat, Mr. Ayala. Hindi mo ba ako papapasukin? Ano yon? Gusto ko sana makitang suot mo yung mga binili ko sa'yo eh. Ah, ganun ba? Kaso pagod na ako. Magpapahinga muna ako para naman makalabas tayo mamayang gabi. Mamaya na lang. Ang hirap pala niya makuha. Akala ko naman madali lang. Pero mauhulog ka rin sa akin. Sigurado yan. Alam na alam talaga ng matandang yon na hindi ako mumurahing babae. Sinisisi ni Soledad ang sarili niya sa pagkamatay ng mayamang lalaki na yon. Sinisi niya ang sarili niya at inako lahat dahil sa pag-ibig. Habang yung pumatay, hinayaan siya makulong ng 20 taon. Pero kahit naduwag siya, mahal niya si Soledad. At nung nandito nga siya, nakita ko pa siyang umiiyak dahil kay Soledad. Dahil sa awa at pagmamahal niya sa kanya, kahit papano pinagsisihan niya rin naman. O bakit ka na nahimik? Kung sakaling hindi mo pa alam to, di ngayon alam mo na. Sabihin mo sa nagpadala sa'yo rito na alam mo lahat ang totoo. At yung address nga pala ni Soledad, syempre huwag ka nang umasa. Malamang alam ko kung saan siya nakatira. Pero hindi ko sasabihin sa'yo o sa kahit kanino. Sige na, paalam. Magiging ayos lang ba ang kasama mo? Oo naman. Mamaya lang magiging ayos din siya. Diyos ko. Sama ng pakiramdam ko. Sumumpong na naman kasi sakit mo. Pasensya na, senyorita. Salamat po. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Salamat, Mang Melidon. Ikaw ba talaga yan, Ate Fedra? Oo, pero si Lucy yung gusto kong makausap. Wala siya, nagbebenta siya ng tinapay ngayon. Kamusta ka naman dyan? Ayos lang ako. Mukhang hindi ka masyadong makapagkwento Mahal siguro ang bayad mo dyan sa pagtawag mo rito. Hindi na importante yon. Si Tanda yung nagbabayad nito. Sino? Si Tanda nga. Ayan ba ang tawag mo sa boss mo? Anong balita dyan? Ayos lang. Oo.
Naalala mo ba yung tita natin na laging kinikwento ni Mama? Oo, naaalala ko. Yung tita na nasa ibang bansa. Nakabalik na siya rito sa Mexico at dito na siya nakatira sa bahay natin. At sabi mo, kakauwi lang niya galing ibang bansa? Oo, sobrang mahiyain nga pero mabait naman siya. At mukhang ang daming naging problema ni Tita Marta, no? Martha? Oo, yun nga ang pangalan niya. Tsaka, nagkaayos na kami ni Fernando, Jose. Nagalit ka ba sa kanya? Oo, dahil sa mama niya. Pero ayos naman ang lahat ngayon. Pero di mo pa naman iniisip magpakasal, di ba? Hindi pa. Hinihintay kitang makabalik para makapagdesisyon kami kung kailan. Kailan ka nga ulit babalik dito? 2 o 3 araw pa. Sige na, ikamusta mo ako dyan. Sabihin mo sa kanila, ayos lang naman ako rito. Kung nakikita mo lang ngayon yung mga binili ko rito, baka namatay ka na sa sobrang inggit. Hindi naman ako inggitera, ate. Magiging inggitera ka na. Simula ngayon. Bye, Rosalinda. See you soon. Marta? Wala ba sila, Javier? Wala, mag-isa lang ako. Pwede ba tayong mag-usap dalawa? Ano bang problema? Malapit-lapit na yung katapusan, Javier. Yung araw na matutuklasan na ni Fernando Jose Altamirano. Kung sino talaga si Rosalinda. At kung sino talaga ang pamilya niya. At magdudusa siya. At pagka-uwi ni Ate Fedra, magdidesisyon na ako kung kailan yung kasal namin ni Fernando, Jose. Sinasabi mo ba dyan sa boyfriend mo yung tungkol sa babaeng pumunta pa rito para lang awayin ka? Oo, at galit na galit nga siya. Gusto pa nga niyang magreklamo. Pero sabi ko wag na. Hindi na makakaharap sa akin yung babaeng yun dahil alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Yun na yun. Oo. Ikaw, kailan ka ba makakahanap ng boyfriend mo at ikakasal, Becky? Hindi naman ganun kadali yun. Di ba, gusto mo si Beto, tama ba? Pero ang totoo niyan, hindi ka naman niya pinapansin. At mabuti na yun dahil nakakabwisit siya. Wala pa si Fernando, Jose. Saan ang punta niyo? Magkakape kami kasama ang tito niya. Gusto niya ako makita. Ay, andyan na siya, Becky. Sige, bukas na lang ha. Sige. Galing ng plano natin. Nagawa natin ng maayos. Siguradong bibigyan tayo ng malaking halaga dahil dito. Oo naman, sigurado yun. At ito, para naman to kay Selena. Nagkita kami ni Alfredo del Castillo. Ang bayaw ni Jose Fernando Altamirano. Nakilala niya ako, Javier. Alam ba niya kung saan ka nakatira? Siyempre, hindi ko sinabi. Pero hindi mo ba napapansin na ang liit na ng mundo? Sinabihan ko si Rosalinda na iwan na ang lalaking yun. Pero pakiramdam ko hindi niya ako susundin. Hindi. Hindi niya iiwan yun. Anong gagawin natin? Binabalak na nilang magpakasal. Hindi mangyayari yun, Javier. Siguradong magkakaalaman na bago pa mangyari yun. Nanganganib na ako dahil sa sitwasyon ko ngayon. Nararamdaman ko kasi na anumang oras pwede nang malaman ni Fernando Jose na ako yung babaeng matagal na niyang hinahanap. Yung pinamumuhian niya. Yung taong may utang pa sa kanyang 5 taon na pagdurusa dahil sa pagkamatay ng papa niya. At kapag nangyari yun, magdurusa si Rosalinda, Javier. Parang pagdurusa ko, o mas malala pa ron. Pasensya na, late kami, tito. Kumusta po, Tito Alfredo? Ayos naman, Rosalinda. Huling kita natin nung birthday ng mama ni Fernando Jose, no? Isang hindi magandang pangyayari. Tama po kayo, Tito. Nagkasundo naman na po kami ngayon. Pumayag na po siya sa pagmamahala namin ni Fernando Jose at saka magpapakasal na po kami. Sana nga ay totoo yan.
Cheers para sa napakagandang babae. Maganda ba talaga ako para sa'yo? Para sa akin, isa kang Diyosa ng apoy. Nakakatawa ka talaga, Mr. Ayala. Gustong gusto kita, Fedra. Kontrolin niyo yung sarili niyo, Mr. Ayala. Cheers para sa bakasyon na to. Dahil isa to sa hindi ko makakalimutan. Hindi ka naniniwala kay Mama? Sa totoo lang talaga. Hindi, Fernando Jose. Ay, Tito Fernando, wag niyong sabihin yan. Kinakabahan ako. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Kapag kinasal naman na tayo, sa malayong lugar na tayo maninirahan. At kapag hindi pa rin nakisama si Mama sa atin, wala naman na siyang magagawa kasi sa malayong lugar na tayo nakatira. Pangako yan. Salamat, mahal ko. Sige na, pwede mo nang buksan. Ano yan? Binili ko to para sa'yo. Buksan mo. Nagustuhan mo ba? Mas magugustuhan ko to kung yung pagmamahalan natin ay hindi natin itinatago. Yung singsing mo. Sinong nagbigay sa'yo niyan? Rosalinda, Rosalinda.